Pati na rin yung mga magulang mo, dapat bitayin na din. Dahil kayo mayaman, burara sa anak. Sige nga, umalis na nga kayo. Mamaya magkasala pa ako eh. Get out of my face! Ben, I'll see you again. Oh, Bing! Anong ginagawa mo rito? Bravo! Napakagaling na abogado ng mga victims. Kumusta na ang boyfriend ng bayan? Alam mo, pinanganak ang yatang kalwete. Two-timer, three-timer, four-timer! Naintindihan mo ba sinasabi ko? Wala kang loyalty, wala kang sensibilidad. Gusto ko na yatang maniwala sa lahat ng mga nasasagap kong chismis na isa ka daw binatang ama. Kahit yata poste ng kuryente, susutan ng bisida, papatusin mo! Alam mong binata ako, ha? At anong naririnig ko? Pati yata anak ng presidente ng University ng Baguio, binobola mo daw! Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Ang hirap kasi sa'yo. Hindi mo kasi iniisip kung ano ang nararamdaman ng mga taong nagmamahal sa'yo! Tandaan mo to, ha? Tandaan mo to, ha? Pag nakita ko pa yung pagmumukha ng babaeng yon, ka sa akin! Tandaan mo yun, ha? At isa pa, magtayo kayo ng organisasyon ng mga katulad mong kalwete! Naintindihan mo? Naintindihan mo ba? Pwede ba umalis ka nga sa harapan ng kotse ko? Tandaan mo yung sinabi ko. Ano ba? Kapag hindi ka umalis, sasagasaan kita! Opo. Butch! Tara, doon tayo. Ang tagal mong di nadalaw ah. Buti naman pumunta ka. Miss na kita. Hindi mo ba natatanggap yung mga sulat ko? Matatapos na kasi ako sa medisina, kaya lagi akong abala. Siya nga. Masayang-masaya nga ako eh. Nakarating ka. Dito na tayo maghapunan. Magpapautos na lang ako. Mag-picnic tayo dalawa. Kumusta naman ang buhay mo dito? Dito? Masayang malungkot. Mahirap na madali. Paiba-iba eh. Pag minsan nga, para kang boteng inaalon sa malaking karagatan. Buong buhay mo na lang ba, Butch? Mananatili ka rito? Hindi naman buong buhay. Gagawin ko lang lahat ng kabutihan. Sa abot na aking makakaya. Para hindi na makabalik dito. Meron ka pa bang dapat balikan sa lugar na gaya nito? Ang mga lugar na to, mga bilangguan at ang mga selda. Ewan ko. Pero ikaw, ano ba nakikita mo sa mga kulungan na ito? Basurahan ng mga latak ng lipunan. Ako rin minsan akala ko. Dito na ang lugar kung saan tinatapon ng mga taong walang kinabukasan. Pero sa panahong inilagi ko dito, nakita ko na meron pa mas malalim na kahulugan bukod sa mga yan. Sa loob ng mga pader na nakaharang, sa likod ng mga rehas na nabubulok, ay ang mga presong pinagkalooban ng pinakadakilang kaloob ng Diyos. At yan ang buhay. Isa lang ang buhay. Bukas maaaring wala na ito. Kaya't dapat pagbutihin mo, ingatan mo, at mahalin mo. Ang buhay na pinagkaloob sa'yo ay siya rin pinakadakilang handog na may aalay mo sa Kanya at para sa iba. Paano ka naman nasangkot sa ganyang klaseng gulo? Di ko na alam. Ayoko na intindihin. Minsan sinabi mo sa akin, misteryoso ako. Tama ka. Ngayon, mabibigla ka sa sasabihin ko sa'yo. Daniel, Pakiusap ko lang. Bago ko sa'yo sabihin ang lahat, pangako mo na hindi mo muna ako sisingilin. May pagkakataon para dyan.
Ano ba talaga pinagsasabi mo? Makinig ka. Hindi ko na makakayanang ulitin to. Ngayon pa lang. Humingi na ako ng tawad sa'yo. Mahal kita. Upahan ako ng isang grupo. Alam mo ba kung anong trabaho ko sa kanila? Ang pumatay ng kanilang kaaway. Kilala mo ang unang taong pinatay ko para sa kanila. Sino? Ang papa mo. Ako ang pumaril sa papa mo.